padagdag po ng padagdag ang mga pangalan tungkol sa issue ng DPWH kung paano na ang dami-dami rin pong pangalan ng mga artistang nasasangkot bilang collateral sa kwentong ito. Ang tanong pa ng taong bayan ngayon, ako, nababasa natin lahat yung mga komento. Ito raw kayang mga YSL products na ito ni Heart Evangelista, may katumbas na buwis kapag ipinapasok na niya sa Pilipinas. Binulgar nga kasi nung dati niya makeup artist si Memay Francisco na second biggest purchaser siya. Kaya yan ang tanong ng ating mga kababayan ngayon. Lalo pa nagka-issue tungkol sa budget insertion ng kanyang asawang dating Senate President. Veteranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa pasabog ng makeup artist ni Heart Evangelista. Senator Chis Escudero nadamay! Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang ukol sa maanumalyang flood control na may ituturing na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga korap na politiko sa ating bansa na pinangungunahan ng ilang kawani ng DPWH na nakipagsabuatan sa mga kontraktor na isa nga sa mga nakakuha ng pinakamaraming proyekto sa gobyerno ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya na kung saan dito nagsimula ang lahat ng ipinasilip ng mag-asawa ang kanilang magarang pamumuhay, lalo na nang makita ang kanilang mga mamahaling sasakyan nang makaharap sina Julius Babaw at Corina Sanchez na kung saan dito nagsimula ang pambansang kontrobersya ngayong taon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod nga sa napakaraming sangkot na mga politiko ay damay din dito ang asawa ni Heart Evangelista na si Senator Chis Escudero na napabalitang di umano napasama sa ginawang budget insertion na pati ang international model actress na si Heart Evangelista ay naging collateral damage na kung saan naging hot topic ito sa vlog ni Nanay Christopher Min. Okay, heto na po mga kachika. Of course, sabi nga po namin, napakarami pong mga dadadamay na personalidad bilang collateral damage. Kumbaga po, hindi naman sila yung talagang pinagbibintangan, inaakusahan. Pero dahil malapit po sila doon sa mga pangalang ito, sila yung collateral damage. Damay. Correct. At dahil sila rin ay artista. Kaya sila ay napag-uusapan at nadadamay. Okay, eto na. Sino unahin natin? Si Heart Evangelista. Ay, mga kabongga na pala pag-uusapan natin dito. Super bongga issues. Kaya sila pinag-iinitan ng ating mga kababayan na para bang sinasabi na, oy, kasali kami dyan. Nagbabayad kami ng buwis. Amin ang isang bag nyo dyan. Ayun, tama. Ang sapatos nyo dyan. Ganon. Kasi nga po, itong si Heart Evangelista ay ibinunyag po ng kanyang dating makeup artist na si Memay Francisco na second biggest purchaser daw po ng branded product na YSL sa buong mundo. Sasabihin mo na, yun? wow. Oo. Sana all. Pangalawa? Oo. Sino kaya yung number one? Naku, No. baka wala sa Pilipinas, sa ibang lugar na. Sigurado yan. Ang tanong ng marami, pera kaya ni Heart na kinikita niya talaga at pinaghihirapan ang ipinambibili ng kanyang mga branded stuff? Ayun na nga, hindi talaga may iwasan talaga eh. No. Na alam naman natin na talaga noong pa man din, di ba? Nagtatrabaho talaga siya. at may kakayahan naman sila. Pero syempre dahil sa, alam mo, nasasangkot ng mga pangalan, ng mga kanilang mga asawa, ng mga gano'n, kaya hindi mapipigilan eh. Open talaga ang komunikasyon pag nasa social media. Lahat ng komento, pasok. Totoo yan. Kasi alam niyo po, ang social media po ngayon ang pinakasentrong entablado ng mga komento, ng mga panghusga. Wala na po tayong magagawa dyan. Ito na po ang panahon ng social media talaga. Kahit sino, kahit ano ay pwedeng sabihin ng mga taong hindi natin kilala ng personal. Tama. Yes, ito. Dito na lang yung pag nabanggit ang pangalan mo, yung, kung kasali ka at personal kang kasahit naramdaman mo, aaray ka. Ay, Di ba, Nay? At ang kasabihan, kapag umaray, may sugat. Ayun na. Yun. Sa patuloy nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila
ang komento ng ilang netizens ukol sa mga mamahaling gamit ni Heart Evangelista, lalo na ang kanyang mga magagarang bag. Ang tanong pa ng taong bayan ngayon, ako, nababasa natin lahat yung mga komento. Ito raw kayang mga YSL products na ito ni Heart Evangelista, may katumbas na buwis kapag ipinapasok na niya sa Pilipinas. O, tignan mo. Parang sasakyan. Naidugtong. Alam mo, connect na talaga yan. Wala na talagang lusot talaga ang mag-isip ang mga tao. Oo, Galing. Di ba kapag Ano magpapa-import ka ng sasakyan, doble? Oo. Kunwari, binili mo ng $2 million, $4 million dito. Yes. Oo, kasi 'di ba yung mga ibang mga mayayaman, 'di ba pumunta sa ibang bansa, 'di ba? Pag may mga dala mga signature bag, talaga gina-inspection ng custom niyan, 'di ba? Tsaka tinitignan yung kung magkano ang presyo nito, magkano binili. Bubuwisan mo Bubuwisan mo yun. Yun ang Oo. tanong ngayon. Nagbabayad daw kaya ng karampatang buwis itong si Heart Evangelista kung totoo man na siya ang pangalawang biggest na purchaser ng YSL. Ano ba yung YSL? YSL, 'di ba? Ano 'yon? Yacht. Anong Youth. Anong youth? Ay, yung YSL, ano yan? Yacht. Ibs. Ay, ano yun? Ibs. Ibs. Say. Lauren. Ay, Saint Lauren, yun ba yun? YSL. Oo. Marami namang bag si Heart. Hindi lang naman. Meron siyang Chanel. May mga Louis Vuitton siya. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min, ay kinagulat nila ang pasabog ng makeup artist ni Heart Evangelista na di umano si Heart Evangelista is the second biggest buyer of the worldwide world consistently. #Queen of YSL na kung saan dito muling kinwestiyon kung saan galing ang pirang pinambili ni Heart Evangelista sa mga mamahaling bag. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Pero ibinulgar nga kasi nung dati niyang makeup artist si Mamay Francisco na second biggest purchaser siya. Kaya yan ang tanong ng ating mga kababayan ngayon. Lalo pa nagka-issue tungkol sa budget insertion ng kanyang asawang dating Senate President. Doon ka mag-ano kasi, doon sila umuhugot, kaya naibabalik, nababack to you sa kanila. Collateral damage. Hindi sila ang talagang kasangkot dito, pero nasasangkot sila at sadyang isinasangkot dahil sa issue ng kanyang asawa. Kasi di ba mayroon nga sabi na bago nga umano si Heart doon, sumali sa pagrampa, di ba? Kailangan mamuhunan muna siya. Oo. Hindi pwede Totoo yung yan. Wala kang baon. Kailangan may baon ka kailangan talaga. bumili ka din ng mga signature na isusuot mo para mapansin ka ng mga. At saka yung iba naman talaga, ex-deal. Yes. Tapos binabayaran siya sa mga ini-endorso niya na produkto. Totoo naman yan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!